Ang nakaraan nating video ay natapos tayo sa pag-breakthrough ni Mo Kuan-Yan kasabay ng pagpapasalamat sa ating bida sa pag-guide nito na tinawag na Senior si Gu Xuanchen habang iniisip niya na isa ang ating bida sa mga hermit ng kanilang sect at habang malalim ang kanyang iniisip. Ay tinawag na nga ng ating bida si Mo Kuan-Yan na habang tinatanong niya ito na kung ang ating sect ba ay tumanggap ng disciple na nagngangalang Luo Shengzhou. At kung nasaan ito ngayon. At sumagot naman si Mo Kuan-Yan na kung si Elder Luo ba ang hinahanap ng ating bida, na pagkatapos niyang makapasok sa sekta, ang sect master at ilang elders ay nagtulong-tulong upang buksan ang Primordial Blessed Land upang doon ganapin ang kanyang pagsasanay. Habang sa isip-isip ni Mo Kuan-Yan, na tama, ang senior hermits na ito ay bigla ang nagising dahil kay Elder Luo, ang piniling disciple ng kanilang ancestor. At napasabi na lang ang ating bida na si Luo Shengzhou ay talagang naging elder agad pagkatapos makapasok sa sekta, at pumunta agad ng Primordial Blessed Land. At makikita natin ang ating bida na mukhang galit na nagtanong kay Mo Kuan-Yan, na kung ilang tao ang nasa labas ng sekta ngayon. Sumagot naman si Mo Kuan-Yan na ang isa sa mga 7 Big Dipper Pigs, ay may isang elder na tumatayong pinuno at mayroong 100 opisyal na mga disciple na naghahandle ng mga bagay-bagay, kasama na ako. At makikita natin inutusan ng ating bida si Mo Kuan-Yan na maliban sa elder na nagbabantay ng 7 Pigs, tawagin ang mga natitirang disciple kasama ang bantay ng bundok sa Lengyuan Pig. At sumagot naman si Mo Kuan-Yan na oo, habang iniisip niya na kahit ang Mountain Guards ay alam ng ating bida. Ang Mountain Guards ay ang mga mandirigma na binubuo ng alagad na may bahagyang mas mababang mga kwalifikasyon, ngunit ganap na tapat sa sekta, na habang papaalis ang ating bida ay pumasok siya sa isang butas upang tumawid sa kabilang lugar, habang si Mo Kuan-Yan ay pagsigaw na tinawag ang ating bida upang hintayin siya, na makikita nating mabilis na lumipad. Ang ating bida, at sumunod naman agad si Mo Kuan-Yan habang napamura na lang ito na humahanga sa ating bida at sinasabi niya na kahit ibigay ko pa ang buong lakas ko ay hindi ko pa rin siya maaabutan, at dugtong pa niya na ang senior na ito ay maliwag na nasa mid-stage ng Sky Spirit Realm, ngunit ang lakas ng kanyang Star Walk ay kahanga-hanga, ngunit bilang isang senior paanong walang Flying Spirit Weapon. At makikita natin na lumingon si Gu Xuanchen kay Mo Kuan-Yan, habang patuloy pa rin sa kanyang pagtakbo at si Mo Kuan-Yan naman ay iniisip pa rin na ngunit ngayon naman ay ginagamit niya ang kapangyarihan ng middle stage ng Sky Spirit Realm upang tumakbo, habang napapatanong siya na kung gusto bang subukan na ituro ng ating bida upang pataasin ang kanyang agility, na makikita natin si Mo Kuan-Yan na maluha-luha pa nitong sinisigaw na senior hindi ko talaga bibigwin ang expectation mo. At habang binabaybay nila ang kabundukan ay makikita natin na patalon-talon ang ating bida sa mga bato na kanilang nadadaanan habang si Mo Kuan-Yan ay medyo lumalayo na ang distansya sa ating bida, at napasabi na lang si Gu Xuanchen sa tingin ko noon kaya kong umakyat sa bundok ng isang pagtalon laman, at tumawid sa ilog na may 2 hakbang, ngunit ngayon ang katawan na ito ay mas mabagal pa sa pagong. Habang iniisip ito ng ating bida, ay hindi niya namalayan na nasa likod na pala niya si Mo Kuan-Yan at makikita natin na naging pagong si Mo Kuan-Yan sa sobrang bagal nito. Habang iniisip naman ni Gu Xuanchen na matapos niyang i-take ang second rank spirit pill, ay ginamit niya ang sarili niyang pamamaraan upang palakihin ang pill at palawakin ang kanyang dantian ng higit sa 10 beses although ang speed ng pagsasanay ay magiging napakabagal kumpara sa iba. Ngunit ang makaipon ng marami at sapat na spiritual power, at ang dahan-daang paglatag ng matibay na foundation, gayunpaman ang batang babae na ito ay nagawang maunawaan ang essence ng Star Walk sa isang kisap lang ng kanyang mata, kung magpapatuloy siyang ganito ay maaaring maihahambing siyang disciples' grandchildren, na makikita natin si Mo Kuan-Yan parang tanga na naghahabol sa taong hindi ikaw ang priority, tulad ng nanunood sa video ko ngayon. Wawa naman. At nang noong akala mo na mag-stay na sa'yo ngunit bigla kang iniwanan tulad niyan iniwanan ng ating bida siguro bakla tong hayop nato na ayaw bigwasan ang magandang babae. Lumipat naman tayo sa ibang lokasyon sa lugar ng Lengyuan Peak na makikita natin ang pagdating ng ating bida at ni Mo Kuan-Yan habang si Mo Kuan-Yan naman ay nagpapasalamat sa ating bida sa pagbibigay ng mga payo,
habang ang cute ng pagmumukha nito na habang patuloy sila sa paglalakad ay pilit niyang sinasabi sa ating bida na hintayin siya, ngunit ang ating bida na hard to get sana all hard to get. Ay sinabihan lang si Mo Kuan-yan na dahil sa nauunawaan mo ang ibig sabihin ng sword art at ang pagpapataas ng agility ay kailangan mo maunawaan ito dito at hintayin ang iba. Habang si Mo Kuan-yan ay namamangha at nagtanong na kung ito na ba ang ipinagbabawal na lugar ng Xiaoyao sect, dahil sa kanyang curiosity ay sinabi niya na kailangan kong pumunta at sumama sa ating bida, na habang papasok sa portal ang ating bida ay makikita natin ang excitement ni Mo Kuan-yan habang iniisip niya na sa wakas ay makakapunta na siya sa Chenling River. Lumipat naman tayo sa labas ng kabilang portal na pinasukan ng ating bida na may makikita tayong malaking puno ng primordial trees. Habang sa baba nito, ay makikita natin si Gu Xuanchen na nakatingin habang iniisip niya na ang spiritual energy sa lugar na ito ay humihina ng sobra sa nakalipas na ilang daang taon. Na makikita natin nag-perform ang ating bida ng isang teknik upang palabasin ang nakatagong templo sa ilalim ng tubig na makikita natin na agad naman nagkaroon ng reaksyon ng tubig, habang umaangat ang Lingyin Temple. At makikita natin na pangiti si Gu Xuanchen habang sinasabi niya na fortunately ang grupo ng prodigal na ito ay hindi ibinigay ang Lingyin Temple na inilibing sa lupa. Ito yung mataas na istruktura sa nakaraang buhay ng ating bida habang nakatingin siya sa primordial tree kasama ang kanyang 10th disciple, na makikita natin si Gu Xuanchen habang sa kanyang harapan ay may naglalakihang mga alon. Habang iniisip ng ating bida na ang Lingyin Temple ay gawa sa Supreme Spirit Crystal at ang evolution ng kalangitan sa loob, ang spiritual energy ay walang katapusan. Ito ay ang supreme weapon para sa cultivation, at kumpara sa nakaraan, ang spiritual energy ng templo ay talaga namang walang kupas, ngunit ito ay walang kapantay doon sa Southern Wilderness. At habang nakapikit ang mata ng ating bida ay sinabi niya na sa pagkakasunod-sunod sa paggawa ng mga disipulo ng Xiaoyao sect upang mapabuti ng buo na kahit sa maikling panahon at oras, ay kailangan umasa sa ibabaw nito. Na habang nagko-cultivate ang ating bida ay wala pang ilang sandali. Nang biglang pasiga na sinabi ni Mo Kuan-yan na mag-ingat ka senior, na makikita nating may bigla na lang umatake kay Mo Kuan-yan, ngunit agad naman niya itong napigilang lumapit sa ating bida, habang si Gu Xuanchen naman ay patuloy lang sa pagme-meditate. Na makikita natin na pareho silang napaatras sa lakas ng impact, at makikita natin ang pogi na mukhang paa na umatake kay Mo Kuan-yan at sa ating bida, ito pala ay isa sa mga disciple ng Xiaoyao sect na si Nie Qiuyuan. At pasigaw niyang sinabi kay Mo Kuan-yan na kung nababaliw ka na ba? Na kung bakit mo hinayaang makapasok ang tagalabas sa forbidden area ng Xiaoyao sect at sirain ang spiritual source. At sumagot naman si Mo Kuan-yan habang itinuro niya ang ating bida, at sinabi niya kay Nie Qiuyuan na huwag kang maging bastos sa senior. At dugtong pa niya habang may pang-iinsulto kay Nie Qiuyuan at sinabi niya na imulat mong mabuti ang mga mata mo na parang aso at tignan mong mabuti. Ang restrictions ay maliwanag na buo parent, at ang senior ay pumasok ng may high-level spell dissolving technique, at ito ay sapat na upang ma-prove na ang senior ay miyembro ng ating sekta. Ngunit sa mga sinabi ni Mo Kuan-yan ay hindi parent kumbinsido ang hangal, habang may pang-iinsultong sinabi sa ating bida, na papaanong naging senior ang nasa level lang ng Sky Spirit Realm, na may ganyang kwalifikasyon at sinasabi mo pang isa siyang senior ng ating Xiaoyao sect. At hindi kaya ikaw at ang taong iyan ay palihim na pumunta dito sa Forbidden Area dahil may relasyon kayo, at nagawa mo pang magsinungaling na isa siyang senior upang takutin kami at itaboy. At habang nakalabas ang dila ng hangal na parabang manyakol, ay bigla na lang may mabilis na atake na agad tumama sa kanyang bibig, at napasigaw na lang ang mayabang na mukhang paa, habang gulat naman ang kasamahan niya na agad naman din siyang nasalo upang di bumagsak. Habang tinatanong siya ng kanyang kasama na kung ayos lang ba ito. At makikita natin ang ating bida na may dumidilim na mga mata habang ibinabalik ang sandata kay Mo Kuan-yan pagkatapos niyang atakihin ang hangal. At sinabi ng ating bida na habang may matalim na tingin sa mga disipulo ng Xiaoyao sect. Nabulag at may mga bulag na mga idiots, ay wala nang kailangan ipaliwanag sa mga tulad yung mga langgam. At makikita natin ang pagkainis ng hangal habang inuutusan niya ang kapwa niya disciple na patayin ang ating bida.
At habang papasugod ay sinabi pa nito na kill sa imong lobot Bisaya ray makasabot. At hindi talaga nawawala ang mga manyakol na habang may padila-dila pa ang ungas, ngunit ang ating bida ay inaasahan ng mangyayari ito, habang tinatitigan niya ang mga langgam ay bigla na lang siya umatake ng napakabilis at binigyan ng tig-iisang palo at isa-isang pinatumba ang lahat ng mga sumugod sa kanya. At makikita natin ang galit sa mukha ni Kyuyuan habang nakatingin sa ating bida at pinagmamasdan ng kanyang mga kapwa-disciple na bumulagta sa kanyang harapan, at makikita natin ang inis sa mukha ni Kyuyuan habang tinatanong siya ng kanyang katabi na pangit at sinabi sa kanya na brother ang taong yan ay napakalakas at kung magpapatuloy ito, ay natatakot akong mamatay ng hindi nakakatikim ng puday. Sana all burhin, hehe. Dahil sa mga sinabi ng pangit na tulad mo ay nasigawan lang siya ni Kyuyuan habang hinawakan siya sa damit at itinulak upang sumugod sa ating bida, at sinabi pa ni Kyuyuan na dahil ikaw ay isang mountain guards ay dapat handa ka ng mamatay. At makikita natin na hamarang si Mo Kwonyan upang sabihan ang lalaki na huwag kang mag-act ng pabigla-bigla. At dugtong pa niya na ang senior na ito ay ang profound martial arts ng ating bida ay napaka-unpredictable, at kung ito ay tuluyang magalit, ang brother at sister ay tiyak na mawawalan ng mga buhay. Sa mga sinabi ni Mo Kwonyan ay agad naman kinontra ng hangal kasabay ng pagsasabi niya ng mga salita sa lahat ng disciple, na kung nakalimutan niyo na ba ang inyong mga tungkulin bilang isang mountain guards, at kasabay ng kanyang pag-utos na hulihin ang dogma na ito, at ang babaeng yan. Na agad naman mabilis na sinunod ng mga mountain guards habang sabay-sabay silang umatake upang hulihin ang ating bida at si Mo Kwonyan, ngunit si Gu Xuanchen naman habang nakatayo na hinihintay na makalapit ang mga langgam ay agad pumadyak sa kanyang kinatatayuan kasabay ng malakas na atake na agad naman nagpatilapon sa lahat ng mga mountain guards. At makikita natin nagkabitak-bitek ang kanilang kinatatayuan at naglabas ng malakas na shockwave ng isang pagpadyak lamang ng ating bida. Dahil sa ginawa ng ating bida ay nagsibagsakan ang iba na malapit sa tubig, habang si Gu Xuanchen naman ay may papikit-pikit pa ng mata, habang sinasabi niya na sa harap ng malakas na kalaban, ang ordinaryong disipulo ay ang pag-urong pabalik ay ang tamang desisyon, ngunit ipinadala pa rin ang mga mountain guards na ito upang lumaban, ito ay katawa-tawa. At dugtong pa ng ating bida habang tinuturo niya ang mga mountain guards na nasa tubig at sabay sabi na ngunit ang mga mountain guards na ito ay may matitibay na mga buto, ay bibigyan ko kayo ng reward upang payagang sumama sa akin sa templo upang magsanay at makikita natin ang mga mountain guards na nagtataka habang nakatingin sa ating bida. Makalipas ang ilang oras ng labanan sa loob ng templo ng Lingyin Temple ay makikita natin si Gu Xuanchen habang nagme-meditate ay may bilog na enerhiya na pumulibot sa kanya, habang ang mga mountain guards ay namamangha habang nagtataka siya na kung ganyan ba kasapat ang spiritual energy, at napapatanong siya sa kanyang katabi na kung ito na ba ay ang spirit river ng kanilang Xiaoyao sect. At sumagot naman ang kanyang katabing mountain guards na habang nanlaki ang mga mata nito, at sinabi na ngayon ko lang nakita ang ganyan kalakas na spiritual energy sa buong buhay ko. At makikita natin si Gu Xuanchen na team lang sa kanyang pagko-cultivate, at mas lalong lumalakas ang aura na pumapalibot sa kanya. At bigla na lang naglabas ng ilaw ang kanyang mga mata. Kasabay ng pag-release ng kanyang aura na may nakapaloob na mind transmission technique papunta sa mga disciple ng sect, habang gulat na gulat ang mga disipulo ng Xiaoyao sect na nagtataka sa aura na nasa kani-kanilang mga katawan na bumabalot ngunit hindi naman nabahala ang mga disciple dahil sa mas nakakabuti pa sa kanilang pagko-cultivate ang pinakawalang aura ng ating bida, at ang maganda pa rito ay nagkaroon sila ng direktang kaalaman ng mga patungkol sa sword art. At makikita natin ang isang mountain guards na nagsasabi na kung ano ang nangyayari. Bakit mayroong mga figure na pumapasok sa aking kaisipan na nagtuturo ng sword art? At sinabi din ng katabi niya na ako din, at may isa ring nagsabi na ang aking meridians ay gumagana na sa buong katawan, na makikita natin si Mo Kwonyan na gulat sa kanyang nasasaksihan dahil sa ginawa ng ating bida na mind transmission, at napapatanong na lang siya kung paano nagawang ituro ng ating bida ang ganong klaseng sword technique na hindi lang isa ang tinuruan, kundi mahigit 100 at sa parehong oras pa. At makikita natin ang ibang mountain guards na nag-uusap kung nasaan ang kanilang brother ni Kyuyuan at kung bakit bigla na lang itong nawala,
ngunit si Niakyuyuan ay kinuha ang kalamangan at ang kaguluhan upang tumakas, at ang kanilang ikinababahala ay baka nagsumbong ito sa kanyang uncle, habang iniisip naman ni Mo Kuanyan ay natatakot siya na baka sa susunod ay mas malaking problema pa ang haharapin nila. At makalipas ang ilang sandali sa kanilang pagko-cultivate ay isa-isang sumisigaw ang mga mountain guards na sila ay nakapag-breakthrough na. At habang patuloy lang sa pag-breakthrough ay sinabi ng isang mountain guards na ako ay nakalampas na sa middle stage of Shirefy nang papunta sa late stage ng Sky Spirit Realm at ganun din ang ibang mountain guards. At makikita natin si Mo Kuanyan na nagpapasalamat sa tulong ng ating bida, at dugtong pa niya na matapos ang ilang taon sa pagsisipag sa pagtitraining, ay walang nakuhang resulta. Ako ay maswerte, dahil sa pagpapakita ng senior, at ngayong araw ay nakapag-breakthrough ako ng 2 antas sa isang hilera. At makikita natin ang malalakas na kidlat papunta sa templo kung saan ay maraming nakapag-breakthrough, habang ang ibang mountain guards na napalingon sa malakas na kidlat, at si Mo Kuanyan naman ay may nag-aalalang mukha habang binabanggit ang Celestial Thunder Tribulation, ngunit si Gu Xuanchen ay tahimik lang na tinitingnan ang papalapit na Celestial Thunder Tribulation. Ang Celestial Thunder Tribulation ay nagpapakita lamang kapag may isang cultivator na nasa peak ng huling yugto ng Sky Spirit Realm, ang warriors na nasa accumulation ng spiritual power na nakamit ang limitasyon ng human body. Habang ikaw ay umunawa ng kaunti sa malalim na kahulugan ng The Way of Heaven, na maaari kang makipag-communicate sa mundo at malaman ang sekreto ng kalangitan ng iyong sarili, ngunit ang kaalaman patungkol sa sekreto ng kalangitan ay isang bagay na salungat mula sa kalangitan, at makakaakit ng thunder disaster from heaven.